Mataas na bill dahil sa mataas din na konsumo ng kuryente, problema ng ilang consumers ngayong matindi ang init ng panahon. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Umabot sa 1,500 pesos ang binayarang bill sa kuryente ng mag-asawang Castor mula Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Aminadong tumaas ang konsumo nila sa kuryente dahil sa wantusawang paggamit ng cooling appliances. 4 ang aircon at may refrigerator sa bahay. Dahil sa init, dahil ang ref talagang buong araw siya naka-switch. Ito yung aircon kahit sa gabi siya, pero mas malakas siyang kumain ng kuryente. Pero may diskarte pa rin daw sila para makatipid sa bayarin. Bukod sa nililimitahan ang paggamit ng cooling appliances sa umaga. Kasi pag marumi na, kahit anong taas ng mo, hindi siya nag-work. Kaya mataas ang kuryente. Kaya dapat? Palinisan after 6 months. Ayon sa DECORP, naramdaman na ang pagtaas ng demand sa kuryente. Gayunman, wala pang nakikitang problema sa supply ng kuryente. Kung walang magkakaproblema sa supply, magiging tuloy-tuloy naman yung tariff. Ang ilang consumer, ang paggamit ng solar panel ang solusyon nila para makatipid sa bayarin. Matagal ng solar panel technician si Mang Ray. 7,200 watts ang ikinabit na solar panel sa bahay na ito. Kaya mula sa dating 3,000 pesos na bayarin, aabot na lang sa 1,000 piso ang binabayarang bill. Ang ROI ng solar panel, sir, mga 4-5 years, ganyan. Yung return of investment mo. Pero after that, yun, mababawi mo na siya. Hindi kagaya ng bumili ka ng sasakyan, binili mo ngayon, bukas mura na. Maari raw tumagal ng mahigit 10 taon ang mga solar panel. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon.